Sa wakas, pagkatapos na mahigit 6 na oras na biyahe mula sa probinsya, dinala ako ng aking pagod na mga paa sa harap ng isang malaking paupahan na gawa sa kahoy at batu. Medyo bakba na ang pintura nito at may mga baging na gumagapang sa mga pader. Tanda ng katagalan nito sa paglipas ng panahon. Ito ang magiging bago kong tahanan habang tinatapos ko ang aking pag-aral sa kolehiyo. Dala ang isang malaking maleta at isang bag na puno ng pangarap at kaunting pangamba. Kumatok ako sa malaking pinto. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, si Tito Julio, ang masayang sumalubong sa akin. Kaibigan siya ni Inay. At sa lapat ng kanyang ngiti, agad na nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Lara, ikaw na ba iyan? Halika, pumasok ka. Kanina ka pa namin hinihintay, bati niya sa akin. Pumasok ako sa loop at agad kong naramdaman ang pagbabago sa hangin. Mas malamig at tila may kakaibang bigat kumpara sa labas. Amoy ng lumang kahoy at tila laging basang lupa ang sumalubong sa aking pang-amoy. Dinala niya ako sa isang mahabang pasilyo na may isang bumbilya lamang na nagbibigay nga andap-andap na liwanag na nag-iwan ng mahabang anino sa aming dinaraanan. Simple lang ang kwarto ko, nasa unang palapag. May isang kama, isang maliit na aparador, at isang mesa, sapat na para sa isang estudyanteng tulad ko na nagtitipid. Habang inaayos ko ang ilang gamit, hindi ko maiwasang isipin ang kakaibang pakiramdam kanina. Siguro dala lang ito ng pagod at paninibago. Bulong ko sa sarili. Bago umalis si Tito Julio, nabanggit niya ang ilang nga border. Karamihan ay mga estudyante ring tulad ko. Ngunit nang itanong ko kung sino ang nakatira sa pinakataas na palapag sa kwarto sa rooftop, tila nag-iba ang kanyang ekspresyon at saglit siyang natigilan. Ah, iyon ba? Medyo pribadong tawang nakatira doon na Lara. Mas gusto niyang mapag-isa kaya bihira mo siyang makita. Huwag mo na lang masyadong intindihin, sabi niya na may pilit ng ngiti. Tumangon na lang ako. Isang taong mahilig mapag-isa. Walang masama doon. Naisip ko, ngunit habang isinasara ko ang pinto ng aking kwarto, hindi ko mapigilang mapatingin sa direksyon ng hagdanan paakyat sa itaas. May kung anong hiwaga ang bumabalot sa lugar na ito, isang hiwagang hindi ko pa mawari kung dala lang ba ang aking imahinasyon o isang babalan ng bagay na paparating. Ang unang gabi sa isang dayuhang lugar ay palaging may dalang kakaibang bigat. Habang isa-isa kong inilalabas ang nga damit mula sa aking maleta at inilipat sa lumang aparador na amoy luma, ramdam na ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso. Ang katahimikan ng kwarto ay halos nakakabingi. Binabasak lamang ng paminsan-minsang kaluskos mula sa labas at ng sarili kong paginga. Tiningnan ko ang paligid. Simple ngunit malinis. Sapat na para sa akin. Ngunit hindi ko maalis sa aking isipan ang aandap-andap na ilaw sa pasilyo at ang pilit na ngiti ni Tito Julio nang tanungin ko siya tungkol sa taong nasa itaas. Napabuntong hininga ako. Lara, huwag kang paranoid. Bagong lugar, bagong buhay. Masasanay ka rin. Sabi ko sa aking sarili. Sinusubukang pagaanin ang sariling loop. Nagsisimula pa lang akong mahiga sa kama nang biglang may 3 malalakas na katok sa pinto. Sapat na para mapatalon ako sa gulat. Sino naman kaya ang kakatok sa ganitong oras? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at marahan itong binuksan. Isang nakakasilaw na ngiti at isang lalaking may suot na matingkat na dilaw na t-shirt ang bumungat sa akin. Hi girl, welcome to the neighborhood. Ako nga pala si Leo from across the hall lang. Masiglang bati niya. At halos iwinagayway pa ang kanyang kamay na para bang matagal na kaming magkakilala. Bago pa ako makasagot, ipinagpatuloy na niya ang pagsasalita. Nakita-kitang pumasok kanina. Sabi ko sa sarili ko, oh, may new victim na naman ang lumang bahay na to. Joke lang, huwag kang maniwala sa akin. Medyo may pagkapraning lang talaga ako minsan. Sabi ni sabay tawa ng malakas. Kumain ka na ba? May dala akong adobo. Specialty ni mama. Tara, tikman mo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang kanyang enerhiya ay nakakahawa at sa isang iglap, ang bigat na nararamdaman ko ay tila bahagyang gumaan. Siya si Leo. Ang kabaliktaran ng katahimikan na bumabalot sa lugar na ito. Pinapasok ko siya at agad siyang umupo sa aking kama na parabang sariling teritoryo niya. So, anong chika? First time mo dito sa siyudad? Halata kasi sa iyo girl. May pagka-inosente ang aura mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang reyna ng paupahan na ito. Alam ko lahat ng sikreto dito. Pakmamayabang niya habang binubuksan ang dala niyang pagkain. Ang amoy nga adobo ay pumuno sa aking kwarto at doon ko lang naramdaman na gutom na pala ako. Habang kumakain kami, hindi tumigil ang bibig ni Leo sa pakuwento. Inisa-isa niya ang border. Si Ana sa Julok,
Nampasilyo na laging umiyak dahil sa long distance relationship. Si Marco na laging baksak sa exam pero hindi mo mahalata dahil sa sobrang porma. Mga kwentong simple at pangaraw-araw. Ngunit nang maubos na namin ang kanin, bigla siyang humina ng boses at lumapit sa akin. Pero girl, may isa kang dapat iwasan o katakutan. Ewan, bahala ka na kung ano ang mararamdaman mo, bulong niya. Agad akong kinabahan. Sino? Tanong ko. Tumingin siya sa itaas. Itinuturo ang kisame gamit ang kanyang nga mata. Yung nasa rooftop. Si Kyle. Naalala ko ang sinabi ni Tito Julio. Ang pribadong tao? Bakit? Anong mayroon sa kanya? Walang nakakalam, girl. Iyon na nga ang nakakatakot. Halos isang taon na siyang nakatira diyan pero bilang lang sa daliri kung ilang beses ko siyang nakita. At kapag nakita mo siya, laging sa gabi. Parang allergic sa araw. At ang namata niya, anak ko, parang laging may tinititigang kaluluwa. Creepy talaga, pakuwento niya na may kasamang panginginig pa. May nagsasabi na ermitanyo daw siya. May nagsasabi naman na baka may tinatago siyang krimen kaya siya nagtatago diyan. Ako, ang hula ko, baka nakalaga siyang paniki sa kwarto niya. Sabi niya sabay tawa ulit. Pero ramdam ko ang takot sa likod ng kanyang biro. Ikinwento niya na minsan daw ay may nagtangkang sumilip sa kwarto ni Kyle. Pero kinabukasan, ang pusaang border na iyon ay natakpuang walang buhay sa harap ng pinto. Walang ebidensya. Pero lahat sila ay naniniwala na si Kyle ang may gawa. Kaya ikaw, girl, kung ako sa'yo, hanggang dito ka lang sa baba. Huwag na huwag kang ayat sa rooftop ng mag-isa, lalo na sa gabi. Understood? Bilin niya sa akin na may seryosong tono. Tumango na lang ako, nilalamon ng takot at pagtataka. Pagkaalis ni Leo, muling bumalik ang nakakabinging katahimikan. Ngunit ngayon, hindi na ito ordinaryong katahimikan. Parang bawat sulok na kwarto ko ay may nagmamasid. Ang makwento ni Leo ay umikot-ikot sa aking isipan. Si Kyle, ang lalaking misteryoso. Ang lalaking ayon kay Leo ay dapat kong katakutan. Humiga na ako sa kama at pinilit kong ipikit ang aking mga mata. Ngunit sa tuwing gagawin ko iyon, imaheng ang isang madilim na kwarto sa rooftop at isang pares ng matang nakatitik sa akin ang aking nakikita. Maya-maya, sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ito. Isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Hindi ito tunong ang yabag. Mas parang tunong ang isang bagay na kinakalatkat. Napabangon ako, pinakiramdaman ang bawat tunog. Sinundan pa itong isang mahinang tunog na parabang may bumaksak na mabigat. Ang puso ko ay kumabog ng napakabilis. Dahil sa takot, binuksan ko ang aking pinto at sumilip sa labas. Sakto namang bumukas din ang pinto ni Leo. Narinig mo yun? Halos pabulong kong tanong. Ngumiti lang siya ng pilit. Ay naku ga, iyan na nga ba ang sinasabi ko? Sanayan lang yan. Ganyan talaga dito. Lumang bahay, maingay ang nadaga sa kisame, o baka kaluluwa ng dating nakatira. Pili ka na lang, bilo niya, pero hindi ito nakatulong para pakalmahin ako. Basta lock mo lang lagi ang pinto mo. Matulog ka na. May pasok pa tayo bukas. Isinara niya ang kanyang pinto at naiwan akong nakatayo sa pasilyo. Mas lalo pang kinakabahan. Bumalik ako sa aking kwarto at nilok ang pinto ngang 2 beses. Humiga ako at nagtalukbong ang kumot. Ang sabi ni Leo ay daga lang iyon o baka multo. Pero sa isip ko, isa lang ang tumatakbo. Hindi iyon daga at lalong hindi multo. Ang tunok ay galing sa kwarto sa itaas, sa kwarto ni Kyle. At sa gabing iyon sa aking unang gabi sa paupahan, hindi na ako nakatulog. Bawat kaluskos, bawat lagitik ng kahoy ay nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-isa. Sa katahimikan ng lumang bahay na ito, lumipas ang ilang araw at gabi na tila isang mahabang, nakakapagod na panaginip para kay Elara. Ang kanyang magabi ay puno ng pagbabantay. Sa tuwing sisimulan na siyang galawin ang antok, doon naman niya maririnig ang maito nga bulong. Hindi malinaw, hindi mo maintindihan na parabang isang istasyon ng radyo na wala sa tamang frequency. Mahihina, ngunit sapat na para gisingin ang kanyang diwa at paliparin ang anumang natitirang antok. Minsan, tunog ito ngang hangin na dumaraan sa siwang. Pero sa katahimikan ng gabi, nakakaroon itong ng sariling tinig, isang himingang kalungkutan na hindi niya may paliwanag. Sinubukan niyang isipin na guni-guni niya lang iyon, dalang pagod at stress sa pag-aral. Ngunit paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi sa parehong oras kapag ang buong paupahan ay nahihimbing na sa tulog. Dahil dito, ang kanyang maaraw ay naging isang pakikibaka. Lagi siyang puyat, mabagal mag-isip sa klas,
at laging nin-enerbiyos. Bawat maliit na tunok sa paligid ay nakpapatindig ng kanyang balahibo. Isang umaga, habang nagtitimplang ng kape sa kusina, nakita niya si Leo. "Girl, anong nangyari sa'yo? Mukha kang kinalmot ng 10 pusa at hindi ka nanlaban. Ang laking ibex mo, parang maleta na." Puna nito sa kanya na may halong pag-alala at biro. Doon na napuno si Elara. Hindi na niya kayang kimkimin ang takot na mag-isa. "Leo, may naririnig kasi ako gabi-gabi." Nanginginig niyang sabi. "Nga bulong, hindi ko maintindihan. Parang may nag-usap pero walang tao." Tumingin si Leo sa paligid, tila sinisigurado na walang ibang nakakarinig. Hinila niya si Elara papunta sa isang sulok ng kusina. Nawala ang kanyang masiglang aura at napalitan itong isang seryosong ekspresyon. "Ayoko sanang sabihin sa'yo to, kasi bago ka pa lang. Ayokong takutin ka," panimula niya, na lalo lang nakpakaba kay Elara. "Pero dahil naririnig mo na rin, siguro kailangan mo nang malaman. Hindi yan guni-guni, Elara. At hindi rin yan multo lang naligaw." Huminga siyang malalim. "May kwento ang kwarto sa taas. Ang kwarto ni Kyle." Nagsimulang magkwento si Leo. Bago pa man dumating si Kyle, may ibang nakatira diyan. Isang mata ng pintor, si Mangselo. Kakaiba siyang tao. Laging mag-isa, bihira mong makitang lumabas. Pero napakagaling niyang pintor. Ang kaso, habang tumatagal, nag-iba ang kanyang naobra. Inilarawan ni Leo kung paano ang dating magagandang tanawin na ipinipinta ni Mangselo ay unti-unting napalitan ng nga imahang madilim at nakakabagabag. Nga mukhang sumisigaw, na aninong may matutulis na kuko, at nga kakaibang simbolo na hindi maintindihan ng kahit sino. Nagsimula na rin siyang magingay sa gabi. Hindi sigaw, Elara, kundi pakawit. Isang malumanay pero nakakakilabot na pakawit sa isang langwaheng walang sinuman ang nakakaintindi. Para siyang nagdarasal sa kung anong kadiliman. Dagdag pa ni Leo, ang nga ibang border noon ay nagsimulang makaranas ng gabangungot. Ang ilan ay nakasakit ng walang dahilan. Ang dating masayang paupahan ay nabalot ng takot at pagdududa. Lahat nakasentro kay Mangselo. Isang araw, bigla na lang siyang hindi lumabas. Akala ng lahat, baka natutulog lang. Pero lumipas ang 2 araw, may kakaiba ng amoy na nanggagaling sa kwarto niya. Napilitan si Tito Julio na sirain ng pinto. Dito, huminto si Leo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Elara. Walang Mangselo na natakpuan. Ang nakita lang nila ay isang kwartong walang laman maliban sa isang huling painting na hindi natapos. Isang larawan ng isang nilalang na kalahating tao, kalahating kambing, na nakatayo sa gitna ng apoy, at ang makapader. Elara, ang makapader ay puno ng mga simbolong katulad ng nasa mapainting niya, na parabang isinulat gamit ang dugo. Kinilabutan si Elara. Ang bawat salita ni Leo ay tumatarak sa kanyang isipan. Naglaho na lang si Mangselo na parang bula, walang bakas. Walang kahit anong gamit na naiwan maliban sa painting na iyon. Ipinasuno ni Tito Julio ang painting at ilang beses na pinapinturahan ang kwarto para matapan ang mga simbolo. Pero muling bumulong si Leo. Pero ang kwento, hindi talaga siya umalis. "Anong ibig mong sabihin?" Nanginini na tanong ni Elara. "Ang nga bulong na naririnig mo, iyan na yun. Sabi nga matatagal na dito. Iyon daw ang espiritu ni Mangselo na nakakulong sa kwartong iyon. Patuloy na inaawit ang kanyang dasal sa kadiliman. At ang pinaka-creepy sa lahat, minsan, kapag sobrang tahimik ang gabi at nakikinig kang mabuti, ang gabulong ay nagiging isang malungkot na oyayi. Isang kanta ng pagpapatulog na imbis na magbigay ng kapayapaan, ay nagbibigay ng takot na hindi mo malilimutan." Natulala si Elara. Ang kanyang takot ay may pangalan na ngayon. May kwento na. Hindi na ito basta tunog lang. Ito ang kaluluwangang isang nawawalang pintor. Pero paano si Kael? Bakit siya nakatira doon kung ganun pala? Tanong niya. Nakibit balikat si Leo at isang malit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ewan, baka hindi niya naririnig. O baka sanay na siya. O ang pinakamasaalap, baka kaya siya ang pinatira ni Tito Julio diyan para may kasama si Mangselo. Ang huling sinabi ni Leo ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Elara. Ang ideya na si Kyle, ang misteryosong lalaki, ay maaring kasabwat ng kung anong kababalagan ang nasa itaas, ay mas nakakatakot pa kaysa sa multo mismo. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat para kay Elara. Ang bawat pagtingin niya sa hagdanan paakyat sa rooftop ay punong takot. Ang bawat gabi ay isang paghihintay sa mga bulong. At sa likod ng mga bulong na iyon, palagi niyang naisip ang isang nawawalang pintor. At ang lalaking ngayon ay natutulog sa ibabaw ng kanyang pinagmumultuhang kwarto. Ang paupahan ay hindi na lang isang lugar na mura.
Ito ay isang lugar na may madilim na sikreto. At pakiramdam niya, siya ay nasa mismong sentro nito. Dumating ang Sabado ng umaga at kasabay nito ang isang problemang hindi na maaring ipagpaliban pa ni Elara. Ang bundok ng kanyang labahin. Halos isang linggo na siyang hindi naglalaba. Dalangang takot na umakyat sa rooftop kung saan matatakpuan ang nag-isang sampayan at labahan ng paupahan. Ngunit ngayon, wala na siyang pakpipilian. Tiningnan niya ang sikat ng araw na tumatago sa kanyang bintana. Maliwanag, ligtas. Walang mangyayaring masama sayo sa umaga. Elara, bulong niya sa sarili, isang pilit na pagpapakalma. Dala ang isang malaking balde na damit. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Ang pasilyo ay tahimik. Dahan-dahan, siyang naglakad patungo sa hagdanan. Bawat hakbang pakyat ay tila isang pagsubok. Ang hangin ay unti-unting lumalamig at ang mga pamilyar na tunok mula sa ibaba ay napapalitan ng isang kakaibang katahimikan para siyang pumapasok sa ibang mundo. Nang marating niya ang pinto patungo sa rooftop, huminga siya ng malalim bago ito itulak. Isang maliwanag na sikat na araw at isang malakas na ihip ng hangin ang sumalubong sa kanya. Sapat para pansamantalang mabulak ang kanyang mata. Nang masanay na ang kanyang paningin, isang pakiramdam ng ginhawa ang kanyang naramdaman. Ang rooftop ay malawak at bukas. May mga nakasampay ng damit mula sa ibang border na sumasayaw sa hangin. Sa isang sulok ay may mga pasong halaman na tila inaalagang mabuti. Ang tanawin ng siyudad mula sa itaas ay maganda. Ang lugar ay payapa. Taliwas sa madilim na imaheng ipininta ni Leo sa kanyang isipan. Nakiinarte lang talaga si Leo, naisip niya sabay ngiti. Tila nawala ang lahat ng kanyang pangamba. Nagsimula na siyang maglagay ng tubig sa isa sa mga drum. Habang naglalaba, ninanamnam niya ang init ng araw sa kanyang balat at ang sariwang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, kumaan ang kanyang pakiramdam. Ito lang pala iyon. Wala namang dapat ikatakot. Nasa kalagitnaan na siya ang pakbabanlaw ng marinig niya. Ang marahang pakbukas ang pinto mula sa kwarto sa rooftop. Napahinto siya. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang lumingon. Mula sa madilim na loob ng kwarto, isang anino ang lumabas. Isang matangkat na lalaki, nakasuot ng itim na t-shirt at pantalon. Ang balat niya ay maputla, na parabang hindi nasisikatan ng araw. At ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Siya si Kael. Sa personal, mas matindi ang kanyang dating kaysa sa makwento ni Leo. Guwapo siya sa isang paraan na nakakatakot. Ang kanyang panga ay matulis at ang kanyang malabi ay manipis. Pero ang kanyang mata, iyon ang nakapagpatigil sa pahinga ni Elara. Madilim, malalim at walang kabuhay-buhay na parabang nakikita nito hindi lang ang iyong pisikal na anyo kundi pati na rin ang iyong kaluluwa. Naktama ang kanilang mamatasalok ng ilang segundo na para sa kanya ay isang kawalang hanggan. Walang emosyon sa mukha ni Kael. Tumingin lang ito sa kanya na parabang isa siyang sagabal, isang dumi sa kanyang teritoryo. Huwag kang maingay, sabi nito. Ang boses niya ay mababa at malamig. Walang anumang bahid ng init o pagiging palakaibigan. Ito ang unang beses na narinig niya itong magsalita. At ang salitang iyon ay parang yelo na tumusok sa kanyang tainga. Dahil sa gulat at takot, nabitawan ni Elara ang hawa niyang planggana na puno nga damit na babanlawan. Gumawa itong isang malakas na kalabo nang bumagsak sa sementadong sahig. Ang damit ay kumala sa paligid, kasama na ang kanyang damit na panluk. Isang pares ng kanyang paboritong panty na may kulay rosas na bulaklak ang tumilapon at huminto mismo sa panan ni Kael. Nanlaki ang mamata ni Elara. Ang kanyang mukha ay uminit sa kahihiyan. Naramdaman niya ang pangingining kanyang mga tuhod. Gusto niyang magsalita, humingi ng tawad, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nakatayo lang siya roon, na parabang isang estratua, habang si Kael ay dahan-dahang yumuko. Ang bawat kilos nito ay tila pinabagal ng panahon. Sa halip na iwasan, pinulot nito ang kanyang panty gamit ang dalawang daliri na parabang isang maruming basahan. Itinaas niya ito, tiningnan sandali at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nanatiling malamig at walang mababasa. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Huminto ito sa kanyang harapan at inilahat ang kamay na may hawak ng kanyang damit. Iyo, sabi nito sa parehong malamig at walang emosyong boses. Sa puntong iyon, tila natauhan si Elara. Ang kahihiyan niya ay biglang napalitan ng matinding takot. Hindi na niya inisip ang ibang nga damit na nakakalat. Mabilis niyang hinablot ang kanyang penti mula sa kamay ni Kael at hindi na lumingon pa. Takbo,
Iyon lang ang nasa isip niya. Tinakbo niya ang hagdanan pababa. Hindi alintana kung madapaman siya. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa lalaking iyon, sa mga matang iyon, sa malamig na presensya nito. Pagdating niya sa kanyang kwarto, mabilis niyang isinara at nilok ang pinto. Sumandal siya dito. Habol ang kanyang hininga. Nanginginig ang buo niyang katawan. Tiningnan niya ang hawak niyang panty. Ang parehong piraso ng tela na hinawakan ng lalaking iyon. Nandidiri niyang ibinato ito sa basurahan. Ang payapang umaga ay naging isang bangungot. Ang impresyon niya kay Kyle ay salyado na. Hindi lang siya isang pribadong tao. Hindi lang siya isang ermitanyo. Siya ay isang panganib. Ang lamig sa kanyang mata at sa kanyang pahawak ay hindi normal. Ang makwento ni Leo, ang mabulong sa gabi, ang alamat ni Marcelo, lahat ay naugnay-ugnay sa kanyang isipan. Si Kyle ang nasa gitnang lahat ng ito, at sa araw na iyon, naunawaan ni Elara na ang kinakatakutan niya ay hindi isang multo o isang alamat. Ang kinakatakutan niya ay isang taong toto, gawa sa laman at buto na natutulog ilang palapak lang ang layo mula sa kanya. Lumipas ang maaraw pagkatapos ng insidente sa rooftop. Si Elara ay naging parang isang anino sa loop ng paupahan. Kung hindi kinakailangan, hindi siya lumalabas ng kanyang kwarto. Ang kanyang kilos ay laging maingat. Ang kanyang matainga ay laging alerto. Ang dating pakailang ay napalitan ng isang tunay at malalim na takot. Pati si Leo ay napansin ang kanyang pagbabago, ngunit ang mabiro nito ay hindi na tumatalab sa kanya. Isang hapon, habang pilit niyang pinapasok, sa isipan ang aralin para sa kanyang pagsusulit, isang pamilyar na katok sa pinto ang kanyang narinig. Hindi ito ang malakas na katok ni Leo. Ito ay mas mahinahon. Nakalangan man, binuksan niya ang pinto at isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita na nagdala ng kapiraso ng kanilang tahanan sa gitna ng magulong siyudad. Nay, bulalas ni Elara. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay nakatayo sa labas. May dalang dalawang malalaking bayong na punong nga gulay at prutas mula sa kanilang probinsya. Surpresa! Namiss ka na namin ng tatay mo, kaya napasiya akong dalawin ka. Masayang, sabi ni Aling Nena sabay yakap sa kanyang anak. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Elara. Ang yakap ng kanyang ina ay isang paalala ng kaligtasan at pagmamahal. Ngunit ang ginhawang iyon ay hindi naktagal. Sa sandaling humakbang si Aling Nena papasok sa pasilyo ng paupahan, biglang nakbago ang ekspresyon nito. Ang masayang ngiti ay unti-unting napawi, huminto ito sa paglalakad at lumingon-lingon sa paligid. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumukunot na parabang may inaamoy siyang hindi kaaya-aya. Anak, bakit parang ang bigat ng hangin dito? Tanong nito sa mahinang boses. Agad kinabahan si Elara. Ang kanyang ina ay may kakaibang pakiramdam sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ang tinatawag nilang third eye. Isang bagay na hindi lubusang pinaniniwalaan ni Elara, ngunit palaging nirerespeto. Pagod lang po siguro kayo sa biyahe. Nay, halika po sa kwarto, sabi ni Elara. Sinusubukang itago ang sariling kaba. Pumasok sila sa kwarto. Habang inilalabas ni Aling Nena ang mapasalubong, napansin ni Elara na bukod sa mga pakain, mayroon din itong dalang isang taling bawang, isang supot ng magaspang na asin, at isang maliit na bote ng benditadong langis. Nay, para saan po yan? Tanong niya. Basta, pampaswerte. Maikling sagot ng kanyang ina. Hindi na ito nakpaliwanag pa. Maingat nitong isinabit ang bawang sa may bintana at naglagay ng kaunting asin sa bawat sulok ng kwarto. Ang makilos nito ay mabilis at tiyak, na parabang isang ritual na matagal na niyang ginagawa. Hindi kontento, nakpasya si Aling Nena na libutin ang paupahan. Gusto kong makita ang nilipatan mo, anak. Habang naglalakat sila sa kusina at sa sala, lalong lumalalim ang guhit sa noong kanyang ina. Parang laging malungkot ang lugar na ito, anak. Ang pader, parang may magamatang nakatingin, bulong nito. Nakarating sila sa panan ng hagdanan, ang hagdanang patungo sa ikalawang palapak. At sa rooftop, biglang huminto si Aling Nena. Napayakap ito sa sarili na parabang biglang nilamig. Ang kanyang mata ay nakatutok sa dilim sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang pahinga ay bumilis. Nay, ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Elara. Umiling si Aling Nena, hindi inaalis ang tingin sa itaas. Huwag kang aayatian. Elara, nanginginig niyang sabi. Nandiyan, kung ano man ang bumabalot sa lugar na ito, ang pinakamabigat, ang pinakamadilim. Nanggagaling diyan sa itaas. Ang salitang iyon ay tumama kay Elara na parang kidlat. Ang kanyang ina, na walang alam sa makwento ni Leo na hindi nakakakilala kay Kyle, ay naramdaman ito.
Ang takot na dati ay nasa isip lang niya, ngayon ay may kumpirmasyon na. Totoo ang lahat. Bumalik sila sa kwarto. Ang giting sigla ni Aling Nena ay tuluyan nang nawala. Umupo ito sa kama at hinawakan ang makamay ni Elara. Ang makamay nito ay malamig. Makinig ka sa akin, anak. Hindi ito biro. Ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa iyo. Seryoso niyang sabi. Inilabas niya mula sa kanyang pitaka ang isang luma at itim na rosaryo. Isuot mo to. Huwag na huwag mong hubarin. Kahit maligo ka at gabi-gabi bago ka matulog, magdasal ka. Huwag mong kalimutan. Ang takot sa mamatang kanyang ina ay mas matindi pa kaysa sa sarili niyang takot. Bago umuwi, hinanap ni Aling Nena si Tito Julio. Nakita nila ito sa labas, nagidilig ng mahalaman. Ang tono ni Aling Nena ay magalang ngunit hindi may kakaila ang pag-alala. Julio, kaibigan kita at nagpapasalamat ako sa pagpapatira mo sa aking anak. Pero kailangan kong maging tapat sa iyo. May mabigat na bumabalot sa bahay mo. Hindi ito ordinaryo. Tumingin si Tito Julio kay Aling Nena. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pagkagulat. Alam ko, Nena, mahina niyang sagot. Kailangan mong patawagin ng pari. Julio, pabendisyonan mo ang buong paupahan bago pa may mangyaring masama-sam nga nakatira dito. Lalo na sa anak ko. Tumango si Tito Julio. Isang malungkot na tango. Salamat sa paalala, Nena. Matagal ko na ring iniisip yan. Huwag kang makalala. Asikasuhin ko. Pagkalis ni Aling Nena, naiwan si Elara na nakatayo sa harap ng paupahan. Yakap-yakap ang sarili. Ang sina ng papalubok na araw ay nakbigay ng kulay kahel sa lumang bahay. Ngunit para kay Elara, ang nakikita niya lang ay ang dumarating na kadiliman. Ang pagbisita ng kanyang ina ay hindi nakbigay ng ginhawa. Bakos, ito ang nagsilbing huling pako sa kabaong ng kanyang pag-alinlangan. Ang panganib ay totoo. At ito ay nagmumula sa itaas, sa kwarto ng misteryosong lalaki sa bubungan. Ang rosaryo sa kanyang lik ay malamig sa kanyang balat. Isang paalala na ang laban na kanyang kinakaharap ay hindi lang laban sa takot, kundi laban sa isang bagay na hindi niya nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman ng mataong nakmamahal sa kanya. Ang kumpirmasyon mula sa kanyang ina ay nag-iwan kay Elara sa isang estado ng patuloy na pagkabalisa. Ang bawat gabi ay isang pagtitis. At ang bawat araw ay isang paghihintay sa paglubog ng araw. Ngunit ang takot na kanyang nararamdaman na nakakulong sa luknong 4 na sulok ng kanyang kwarto ay hindi may kukumpara sa lagim na sasalubong sa kanilang lahat isang umaga ng Lunes. Nagising si Elara hindi dahil sa tunog ng kanyang alarm clock, kundi dahil sa tunog ng mga sirena isang paulit-ulit at nakakabinging. Tunog na tila nanggagaling sa mismong tapat ng kanilang bintana. Sinundan itong malalakas na katok at sigawan sa pasilyo. Labas kayo, may nangyari sa labas. Boses ngang isang border na puno ng pakasindak. Napabalikwas siyang bangon. Mabilis niyang sinilip ang bintana at ang nakita niya ay nagpatigil sa paktibok ng kanyang puso. Nga pulis. Makumukutitap na ilaw ng sasakyan ng pulis. At isang maliit na grupo ngang matao na nakukumpulan sa tapat ng kanilang gate. Nanginginig ang nga kamay. Binuksan niya ang kanyang pinto at sumunod sa ibang maborder na nagmamadaling bumaba. Sa sala, naabutan niya si Tito Julio na kausap ang 2 pulis. Ang mukhang kanilang landlord ay maputla at puno ng pag-alala. Si Leo ay nasa isang sulok, nakatakip ang bibig ng 2 kamay at ang kanyang mata ay nalalaki sa takot. Anong nangyayari? Tanong ni Elara sa isa sa mga border. May patay daw. Dito mismo sa harap ng gate natin. Pabulong na sagot nito. Lumabas sila sa gate. Ang malamig na hangin ng umaga ay humampas sa kanilang mga mukha. Ngunit hindi ito ang nakpanginig sa kanila. Ang buong lugar ay napapalibutan ng yellow police tape. At sa gitna ng lahat, sa samantadong daan sa harap ng kanilang paupahan, may 2 katawan na nakataklop ng puting kumot. Sa ilalim ng nakumot, may mga bakas ng dugo na naksimula ng matuyo at mangitim. Ang eksena ay karimari-marim. Ang ilan sa mga babaeng border ay napasigaw at napatalikot. Si Elara ay natulala. Hindi maalis ang kanyang tingin sa 2 katawan. Mga estudyante raw mula sa kalapit na universidad. Ayon sa mausapan ng mga nakikiusyoso, biglang may humawak sa braso ni Elara. Si Leo. Girl, grabe. Nakita mo ba? Sabi ko na sa'yo, may mali sa lugar na to. Nanginginig niyang sabi. Inila niya si Elara palayo sa karamihan sa isang lugar kung saan sila lang ang makakarinigan. Narinig ko sa usapan ng mga pulis kanina. Grabe daw ang itsura, girl. Hindi, pero basta pinatay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elara kahit na ayaw niyang malaman ang sagot.
Lumapit pa si Leo at bumulong. Yung malik daw, may mga butas at ang makatawan, tuyo. Parang walang ni isang pata ng dugo na natira at may mga kalmot sa buong katawan. Hindi daw gawa ng kutsilyo. Parang kinalmot ng kung anong hayop na may mahabang kuko. Sa pagkakarinig nun, napahawak si Elara sa kanyang rosaryo. Ang paglalarawan ni Leo, hindi iyon gawa ng tao. Iyon ay kwento mula sa mga libro nga pabalagan. Makwento tungkol sa mga aswang. Bakit dito? Bakit dito pa mismo sa harap ng paupahan natin? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Iyon na nga girl. Sa dinami-daming lugar sa siyudad na ito, bakit dito? Parang may mensahe. Parang may nagpaparamdam. Sagot ni Leo. At habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mata ay dahan-dahang tumingala. Hindi sa langit, kundi sa rooftop ng kanilang paupahan. Sinundan ni Elara ang kanyang tingin. Ang kwarto ni Kyle. Ang mabintana nito ay sarado na parabang isang pares ng matang nakapikit. Walang pakialam sa kaguluhang nangyayari sa ibaba. Nakatingin ka ba sa itaas? Bulong ni Leo. Mula kaninang magising ako sa sirena, hindi pa bumubukas ang bintana niya. Kahit anino niya, hindi ko nakita. Dati-rati, kahit sarado ang kwarto niya, nararamdaman mo ang presensya niya. Ngayon, parang sobrang tahimik, nakakabinging katahimikan. Nagpatuloy siya, mas lalo pang hininaan ang boses. May narinig akong chika kanina mula kay Manang Fe, yung nagtitinda sa kanto. May narinig daw siyang kakaibang ingay mula sa direksyon ng rooftop natin kagabi bago matakbuhan yung mabangkay. Parang sigaw daw na pinipigilan. Ang masalita ni Leo ay parang lason na unti-unting kumalat sa buong sistema ni Elara. Ang koneksyon ay malinaw na sa kanyang isipan. Isang nilalang na umiinom ng dugo at may mahahabang kuko. Isang lalaking nagtatago sa dilim. Isang ingay mula sa rooftop. Isang krimen sa kanilang harapan. Ang araw na iyon ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Ang mga pulis ay nagtanong sa lahat ng border. Ang paupahan ay naging sentro ng investigasyon. Ang dating samahan ng mamakakaibigan ay napalitan ng pagdududa at takot. Ang bawat isa ay pinaghihinalaan ang isa't isa. Ngunit sa isip ni Elara, isa lang ang suspek niya. Pagsapit ng gabi, walang sinuman ang naglakaslop na tumambay sa labas. Ang buong paupahan ay naging parang isang ghost town. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita pa rin ni Elara ang police tape na sumasayaw sa hangin. Ang mga patak ng dugo ay nilinis na. Ngunit sa kanyang imahinasyon, naroon pa rin ito, isang permanenteng mansa. Inigpitan niya ang hawak sa rosaryo sa kanyang lig. Ang bawang sa kanyang bintana ay tila isang walang silbing palamuti. Ang takot niya ay lumipat na mula sa supernatural, mula sa mabulong at multo. Ito ay naging isang takot na totoong, brutal at nakamamatay. Ang halimaw ay hindi na isang alamat. Naglalakat na ito sa kanilang kalagitnaan. At para kay Elara, ang halimaw na iyon ay may pangalan. At ito ay natutulok sa kwartong nasa ibabaw mismo ng kanyang ulo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong paglalakbay sa pagitan ng takot at pekingat. Ang paupahan, na dati isang lugar lamang para matulog at mag-aral, ay naging isang hawla na puno nga anino at pagdududa. Si Elara ay umiwas na makisalamuha. Ang bawat border ay isang potensyal na banta sa kanyang isipan. Ngunit ang pinakamatindi niyang iniwasan ay ang anumang dahilan para umakyat o kahit tumingin man lang sa direksyon ng hagdanan paakyat sa rooftop. Ang krimen sa kanilang harapan ay nag-iwan ng isang pilat hindi lang sa komunidad, kundi sa mismong kaluluwa ng paupahan. Ang tawanan sa sala ay napalitan ng magulungan. Ang mabukas na pinto ay napalitan ng manakakandadong pinto. Isang hapon, naubusan ng stock na kape si Elara. Kailangan niyang lumabas para bumili sa maliit na sari-sari store sa kanto. Ito ay isang simpleng gaway na ngayon ay nangangailangan ng lakas ng loob. Habang naglalakad sa maikling eskinita, pakiramdam niya ay bawat bintana ng kanyang nadadaanan ay may mga matang nakamasid sa kanya. Bawat taong nakakasalubong niya ay kanyang sinusuri. Ang dating normal na mundo ay naging isang lugar na punong panganib. Pagdating sa tindahan, mabilis niyang sinabi ang kanyang bibilhin. Habang hinihintay niya ang kanyang sukli, isang malamig na pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang batok. Pakiramdam niya ay may nakatitik sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ito. Isang batang babae, marahil nasa 6 o 7 taong gulang, na nakatayo sa di kalayuan. Nakasuot ito ng simpleng puting besida na medyo madumi na. Ang kanyang buhok ay itim at mahaba, ngunit ang nakapukaw sa atensyon ni Elara ay ang mga mata nito. Malaki, madilim,
At seryoso mga matang hindi angkop sa isang musmos na bata. Tila may dala itong bigat at karunungan na higit pa sa kanyang edad. Nakatitik lang ito sa kanya. Hindi kumukurap. Sinubukan ni Elara na ngumiti. Isang maliit at alanganing ngiti, ngunit hindi gumanti ang bata. Lumapit ito sa kanya. Ang gapa ay halos walang tunok sa samantadong daan. Huminto ito sa kanyang harapan. "Mag-isa ka lang?" tanong ang bata. Ang boses nito ay mahina at walang emosyon na lalong nakpakilabot kay Elara. Oo, pawi na rin ako. Sagot ni Elara, sinusubukang maging magili. "Bakit? Nawawala ka ba? Nasaan ang nanay mo?" Umiling ang bata. May kinuha ito mula sa maliit na bulsangang kanyang bestida. Isang tuyong bulaklak ng rosas. Ang matalulot nito ay kulay ube na sa katagalan. Ngunit buo pa rin ang hugis. Inilahat nito ang bulaklak kay Elara. "Para sa iyo," sabi nito. Nakahalangang inabot ni Elara ang rosas. Ito ay marupok at malamig sa kanyang palat. "Salamat." "Anong pangalan mo?" tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, mas lumapit pa ito na parabang may ibubulong na isang napakahalagang sikreto. Ang mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Nangungusap, nagbababala. "Huwag kang magtiwala sa ngumingiti," bulong nito. Ang masalita ay simple ngunit tumagos ito sa puso ni Elara na parang isang matalim na kutsilyo. Ang malamig na hininga ng bata ay dumampi sa kanyang pisngi. "Sino? Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Elara. Ngunit bago pa matapos ang kanyang tanong, tumalikod na ang bata at nagsimulang maglakad palayo. "Teka, sandali," tawa ni Elara. Lumingon siya sandali sa tindera para kunin ang kanyang sukli at paglingon niya muli sa eskinita. Wala na ang bata. Naglaho na ito na parang bula. Hinanap niya ito sa paligid. Sinilip ang masulok, ngunit walang bakas ng batang babae na nakaputing bestida. Naiwan si Elara na nakatayo ron, hawak ang tuyong rosas. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang babala ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag kang magtiwala sa ngumingiti. Sino? Sino ang tinutukoy ng bata? Agad na pumasok sa kanyang isip ang isang tao. Isang taong laging nakangiti, laging masaya, laging handang makipagkwentuhan. Si Leo. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Impossible. Si Leo ang kanyang unang kaibigan dito. Siya ang kanyang kakampi. Siya ang kasama niyang natatakot. Hindi maaring si Leo. Baka baliw lang yung bata. O baka naglalaro lang? Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili habang naglalakad pabalik sa paupahan. Pero hindi niya kayang lokohin ang sarili. Ang tingin sa mamatang bata, ang lamig ng boses nito hindi iyon biro. Iyon ay isang tunay na babala. Pagdating niya sa gate, naroon si Leo. Nag-aabang. Isang malapat at tila nakaalalang ngiti ang sumalubong sa kanya. "Girl, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Naalala ako sa iyo. Lalo na't delikado ang paligid ngayon," sabi nito. Tumingin si Elara sa ngiti ni Leo. Ang ngiting dati ay nagbibigay sa kanyang ginhawa, ngayon ay tila isang maskara. Sa likod ng masayang ekspresyon na iyon, nakita niya sa isang iglap ang isang anino ng kadiliman. Napailing siya. Guni-guni niya lang iyon. "Bumili lang kape. Ayos lang ako," sagot niya. Pilit na ngumingiti pabalik. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Tiningnan niya ang tuyong rosas sa kanyang kamay. Isang magandang bagay na naghahatid ng isang nakakatakot na mensahe. Ang mundo ni Elara ay lalong kumitit. Ang halimaw sa itaas ay isang malinaw na panganib. Ngunit ang babala ng munting bata ay naktanim ng isang bagong uri ng takot sa kanyang puso. Ang takot sa isang panganib na hindi niya nakikita. Ang takot sa isang kalaban na naktatago sa likod ng isang matamis na ngiti. At sa paupahang iyon na puno ng dilim, wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa hindi mo alam kung sino ang tunay na kawe. Ang babalangang munting bata ay naiwan ng isang lamat sa tiwala ni Elara. Isang lamat na pilit niyang tinatapan ngunit patuloy na lumalaki sa bawat ngiti na nakikita niya kay Leo. Ang kanyang buhay ay naging isang laro ng pagmamasid at pag-iingat. Ngunit gaano man niya subukang kontrolin ang kanyang paligid, may mga pagkakataon na ang tadhana mismo ang gumagawa ng paraan upang ilagay siya sa panganib. Isang gabi ng Huwebes, kinailangan niyang manatili sa universidad hanggang gabi para tapusin ang isang mahalagang proyekto kasama ang kanyang kagrupo. Pagsapit ng 9:00 gabi, pagod na sila, ngunit masaya dahil natapos nila ang kanilang gawain. "Hatid ka na namin, Elara," alok ng isa niyang kagrupo. Ngunit makaiba sila ng direksyon. "Huwag na, kaya ko na. Malapit lang naman ako,"
Mauna na kayo. Pilit niyang sabi. Ayaw nang maging abala pa. Ito ay isang desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Ang daan pauwi ay isang pamilyar na ruta na ngayon ay tila naging isang dayuhang teritoryo sa ilalim ng dilim. Ang mamasang tindahan ay sarado na. Ang mapamilyar na mukha ay napalitan nga maanino. Bawat ihip ngang hangin ay parang isang bulong. Bawat kaluskos ng dahon ay parang mapahang sumusunod. Pinabilis niya ang kanyang paglalakat. Ang kabasa kanyang dibdib ay parang isang drum na mabilis ang pagtuktok. Nang malapit na siya sa eskinita patungo sa kanilang paupahan, doon niya naramdaman ito ng malinaw. Hindi na ito paranoia. May sumusunod sa kanya. Hindi niya ito nakikita. Ngunit naririnig niya isang bahagyang tunog ng pakalatkat sa semento na humihinto kapag siya ay humihinto at bumibilis kapag siya ay bumibilis. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng enerhiya. Tumakbo siya. Buong lakas siyang tumakbo papasok sa madilim na eskinita. Ang tanging liwanag ay mula sa isang nag-isang postengang ilaw sa dulo nito. Malapit na siya sa gate. Ilang hakbang na lang. Ngunit sa kanyang pagtakbo, isang madilim na anino ang biglang lumabas mula sa likod ng isang basurahan sa kanyang harapan. Umarang sa kanyang daan. Napahinto siya bigla. Ang kanyang sigaw ay naipit sa kanyang lalamunan. Hindi ito tao. Ang hugis nito ay baluktot at hindi natural. Mas matangkat ito kaysa sa ordinaryong tao. Ang mabraso nito ay mahahaba at payat na halos umabot sa lupa. At sa dilim, may dalawang matang nagliliwanag, isang mapulang liwanag na puno ng gutom at galit. Isang nakakasuya at nakakasulasok na amoy. Parang pinahalong nabubulok na laman at basalupa ang humampas sa kanyang pang-amoy. Natumba si Elara sa kanyang pag-atras. Gumapang siya palayo, ngunit ang nilalang ay napakabilis. Sa isang iglap, nasa ibabaw na niya ito. Nakita niya ang mahahabang kuko, matutulis at maitim na handang pumunit sa kanyang lalamunan. Pumikit siya, hinintay ang sakit, hinintay ang katapusan. Ngunit walang dumating. Sa halip, isang malakas na dagundong ang kanyang narinig. Isang tunog ng dalawang mabibigat na bagay na nakbanggaan. Pagmulat niya ang kanyang mata, ang nilalang na papatay sa kanya ay tumilapon sa pader ng eskinita. At sa pagitan niya at ng halimaw, may isang taong nakatayo. Isang aninong pamilyar. Si Kael. Paano? Saan siya nanggaling? Walang oras para mag-isip. Sumugot muli ang halimaw. Isang nakakabinging. Atungal ang lumabas mula rito. Ngunit si Kael ay handa. Ang sumunod na nangyari ay hindi isang awing mataw. Ito ay isang sagupaan ng dalawang mabangis na hayop. Ang makilos ni Kael ay hindi pangkaraniwan, napakabilis, napakalakas. Ang bawat suntok niya ay may kasamang bigat na yumanik sa lupa. Ang bawat iwas niya ay tila isang sayaw sa gitna ng panganib. Ang hangin ay napuno nga tunong pekungol na mga kalmot na tumatama sa laman at na makatawang bumabagsak sa semento. Si Elara ay nakasandalang sa pader, hindi makagalaw. Isang manunot sa isang bangungot na nagaganap sa kanyang harapan. Nakita niya kung paano sinubukan ng halimaw na kalmutin si Kael. Ngunit mabilis itong nahawakan ni Kael sa braso at ibinalibak sa kabilang pader. Sa huli, sa isang mabilis na kilos, tila may itinusok si Kael sa tagiliran ng halimaw. Isang matinis na sigaw ng sakit ang pinakawalan ng nilalang. Isang sigaw na hindi galing sa mundong ito. Mabilis itong gumapang palayo at naglaho sa kadiliman ng gabi. Nag-iwan ng bakas ng itim at malakit na likido sa sahig. Biglang bumalik ang katahimikan sa eskinita. Isang katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng labanan. Si Kael ay nakatayong mag-isa sa gitna ng eskinita. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Elara. Humihingal ito ng malalim. Dahan-dahan itong lumingon. Sa liwanag mula sa poster, nakita ni Elara ang isang mahabang kalmot sa kanyang braso. Sariwa ang sugat at dumadaloy dito ang maitim na dugo. Naktama muli ang kanilang mga mata. Ngunit ngayon, ang lamig sa mga mata ni Kael ay may halong ibang emosyon, pagod at marahil sakit. Sinubukan ni Elara na magsalita. Salamat. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit tila hindi ito narinig ni Kael. Ang kanyang ekspresyon ay muling naging malamig at matigas. Lumapit ito sa kanyang ngilang hakbang. Umuwi ka na. Utos nito. Ang boses ay mababa at may diin. At kalimutan mo ang nakita mo. Bago pa man makasagot si Elara, tumalikot na ito at naglakad papunta sa mas madilim na bahagi ng eskinita. Sa isang iglap, para siyang nilamon ng anino at naglaho. Naiwan si Elara na mag-isa, nanginginig sa gitna ng eskinita. Ang amoy ng nabubulok na laman ay nanatili pa rin sa hangin. Dahan-dahan siyang tumayo at tumakbo. Pagpasok niya sa gitnang paupahan, hindi na siya lumingon pa. Diretso siya sa kanyang kwarto, nilok ang pinto at dumausdos sa sahig. Doon,
Sa kaligtasan ng kanyang kwarto, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang takot sa isang tahimik na pagiyak. Ngunit ang kanyang naluha ay hindi lang dahil sa takot, mayroon ding pakalito. Ang mundo niya ay gumuho. Ang taong pinaniniwalaan niyang halimaw, ang taong kinatatakutan niya, ang taong sentro ang lahat ng kanyang bangungot ay ang parehong taong nagligtas sa kanyang buhay. Sino si Kyle? At ano ang nilalang na iyon? Ang matanong ay paulit-ulit sa kanyang isipan, ngunit isa lang ang malinaw. Ang paupahan na ito ay hindi lang pinakbumutuhan. May mga halimaw na naglalakad sama. Anino nito. At ang isa sa kanila ay kaliligtas lang sa kanya. Walang tulok. Iyon ang naging kapalaran ni Elara sa gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang gamata, ang nakikita niya ay ang nagbabagang gamatang halimaw, ang bilis ng kilos ni Kyle, at ang maitim na dugong umagos mula sa braso nito. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. Ang taong itinuring niyang halimaw ay ang kanyang tagapagligtas. Ang paupahan na akala niya ay pinakmumutuhan lang, ay pugat pala ng nga nilalang na mas masahol pa sa multo. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang nakakabaliw na pakalito. Hindi na niya kaya ang mabuhay sa kasinungalingan at kawalan ng kaalaman. Kailangan niya ng nasagot. Kahit ano pa man ang katotohanan, kailangan niya itong malaman. Sa pagitan ng madaling araw at paksikat ng araw, habang ang buong paupahan ay payapang natutulog, tumayo si Elara. Ang kanyang mabinti ay nanginginig, ngunit ang kanyang desisyon ay buo. Isang halong ang takot at determinasyon ang nagtulak sa kanya palabas ng kwarto. Muli, tinahak niya ang daan paakyat sa hagdanan. Ngunit ngayon, hindi na pag-iwas ang kanyang layunin, kundi paghaharap. Bawat hakbang ay isang panalangin. Pagdating niya sa tapat ng pinto ni Kyle, huminto siya. Ang kanyang kamay ay nakaambas sa ere. Nakalangang kumatok. Paano kung magalit ito? Paano kung totoo ang lahat ng masasamang hinala niya? Ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at kumatok ng 3 beses. Ilang sandali nang nakakabinging katahimikan. Akala niya ay hindi siya pagbubuksan. Ngunit maya-maya, isang marahang kaluskos ang narinig niya at dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Kyle ay nakatayo sa kanyang harapan. Wala na ang lamig at galit sa mga mata nito. Ang nakita niya ay pagod. Nakasuot ito ng itim na sando at kitang-kita niya ang benda na nakapulupot sa braso nito sa mismong lugar kung saan ito nasugatan. Anong kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay mahina ngunit hindi na kasing lamig ng dati. Kailangan nating mag-usap, matapang na sabi ni Elara. Kahit na ang puso niya ay malapit nang lumabas sa kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Kyle ng ilang sandali na parabang tinatantya ang kanyang intensyon. Sa huli, tumabi ito at sinanyasan siyang pumasok. Ang pagpasok sa kwarto ni Kyle ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang inaasahan ni Elara isang madilim na silid, marahil ay magulo at nakakatakot ay hindi ang kanyang natakpuan. Sa halip, isang nakakagulat na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang matamis at nakakakalmang amoy ng rosas. Ang kwarto ay simple at malinis. May isang kama, isang mesa na puno ng libro at isang aparador. Ngunit ang buong paligid ay napupuno ng rosas. May mga sariwang rosas sa isang florera. May mga nakabiting tuyong rosas sa isang sulok. At sa ibabaw ng mesa, may mga garapon na puno ng matuyong talulot ng rosas. Ito ay isang santuaryo, hindi isang pugat ng halimaw. Napako ang tingin ni Elara sa braso ni Kyle. Kumusta na yan? Tanong niya. Maghihilom din, simpleng sagot nito. Humugot ng lakas ng loob si Elara. Sino ka? Ano yung nilalang na yun kagabi? At bakit? Bakit mo ako tinulungan? Sunod-sunod niyang tanong. Umupo si Kyle sa gilid ng kanyang kama at tiningnan si Elara ng diretso sa mata. Maupo ka muna. Sumunod si Elara. Umupo sa nag-iisang silya sa tapat ng mesa. Huminga ng malalim si Kyle bago magsalita. Ang masagot sa tanong mo ay hindi simple at maaring hindi mo paniwalaan. Subukan mo ako, git ni Elara. Ang nilalang na umatake sa iyo kagabi, kauri ko siya, panimula ni Kyle. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Isa akong aswang. Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Kyle nang walang pag-aalinlangan. Isang pag-amin na dapat sana ay nagpatakbo kay Elara palayo, ngunit sa halip, nanatili siyang nakaupo, naghihintay sa kasunod. Pero hindi lahat kami ay pare-pareho. Pagpapatuloy niya, ang lahi namin ay nahati matagal ng panahon. May mga piniling yakapin ang kadiliman, ang uhaw sa dugong nga inosente. Silang mahalimaw na kinatatakutan ninyo. At mayroon ding kaming mga piniling labanan ang aming likas na kadiliman. Kaming mga nganggaso sa sarili naming uri.
tumingin si Elara sa paligid sa mga rosas. Pero ang sabi nila, dugo ang iniinom ninyo. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Kyle. Tumayo ito at lumapit sa mesa. Kumuha ito ngang isang takuri at ilang tuyong talulot ng rosas. Iyan ang kasinungalingang ikinalat nila para manatili kaming mahalimaw sa paningin ng lahat. Naglagay siya ng mainit na tubig sa isang tasa na may matalulot. Isang kulay pulang likido ang unti-unting nabuo. Isang kulay na halos kamukha ng dugo. Hindi dugo ang kailangan ko para mabuhay, sabi niya. Kundi ito para manatiling tao. Inilahat niya ang tasa kay Elara. Ito ay taamula sa mga rosas. Pinapakalma nito ang aming dugo. Pinipigilan ang aming uhaw. At napapagaling ng masugat na hindi kayang pagalingin ng ordinaryong gamot. Naunawaan ni Elara. Ang dugo na nakita nga border. Ang sikretong nga rosas. Bakit ka nandito? Sa lahat ng lugar, bakit ito? Anong niya? Dahil kay Tito Julio. Sagot ni Kyle. Matagal na niyang nararamdaman na may panganib sa lugar na ito. Isang panganib na hindi kayang labanan ng bawang o dasal. Minsan, inatake siyang isang katulad ng umatake sa iyo. Nakataon lang na naroon ako. Iniligtas ko siya. Bilang kapalit, hinayaan niya akong manirahan dito para magsilbing lihim na tagapagbantay ng paupahan. Lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang pag-iwas ni Tito Julio, ang pagpayak nito sa payo ni Aling Nena, lahat ay may dahilan. Kaya pala palagi kang nakakulong dito. Nagtatago ka. Tumango si Kyle. Ang digmaan namin ay dapat sa amin lang. Ayokong madamay ang nga inosente. Ngunit ang umatake sa iyo kagabi, hinahanap ka nila. Ako? Bakit ako? Hindi ko pa alam. Pero mayroon sa iyo na gusto nila. At hindi sila titigil hanggat hindi kanila nakukuha. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang katotohanan ay nakalatag na. Ito ay mas kakaiba at mas nakakatakot kaysa sa anumang kayang isipin ng kanyang imahinasyon. Tiningnan niya si Kyle, isang halimaw ayon sa kanyang lahi, ngunit isang tagapagligtas ayon sa kanyang gawa. Isang nilalang na nabubuhay sa anino para protektahan ang mga nasa liwanag. Hindi ako natatakot sa iyo, mahinang sabi ni Elara, at nagulat siya sa sarili niyang masalita. Dahil sa kabilang lahat, totoo iyon. Ang takot niya ay napalitan ng isang kakaibang pag-unawa. Tumingin sa kanya si Kyle at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang bahid ng pasasalamat sa mga mata nito. Ang alyansa ay nabuo hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa isang tahimik na pag-unawa. Sila ay dalawang makaibang nilalang na pinagbuklot ng isang madilim na sikreto at isang paparating na panganib. At sa unang pagkakataon mula nang tumapa siya sa paupahang iyon, naramdaman ni Elara na hindi na siya na isa sa kanyang laban. Ang pag-amin ni Kyle ay nag-iwan kay Elara sa isang estado ng pagkatulala. Ang katotohanan ay mas kakaiba pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Habang nakaupo sa loob ng kwartong amoy rosas, pilit niyang pinagduduktong-duktong ang lahat. Si Kyle, isang aswang na tagapagtanggol. Si Tito Julio, isang landlord na may alam sa sikreto. Isang digmaan sa pagitan ng halimaw na nagaganap sa mismong paupahan na kanyang tinitirhan. Lahat ng ito ay mahirap paniwalaan, ngunit ipinapaliwanag nito ang lahat, ang bigat sa hangin, ang makrimen, ang pag-atake sa kanya. Ngunit may isang piraso ng palaisipan na hindi pa rin umaangkop. Isang bagay na bumabagabag sa kanya. Bigla na parabang isang kidlat, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng isang batang babae, ang isang tuyong rosas, at ang isang babala. Huwag kang magtiwala sa ngumingiti. Nanlamig ang kanyang makamay. Sa lahat ng tao sa paupahan, isa lang ang palaging nakangiti. Isa lang ang laging masaya at puno ng enerhiya. Isa lang ang unang naging kaibigan niya, si Leo. Biglang nakbago ang lahat sa kanyang paningin. Ang makwento ni Leo tungkol kay Kyle na dati parang magasimpleng chismis lang, ngayon ay tila makalkuladong lason na ipinainom sa kanya para ituro ang kanyang takot sa maling direksyon. Ang kanyang pagiging praning, ang kanyang biro tungkol sa mga multo, lahat ay tila isang perpektong pagtatanghal. Ang kanyang pag-aalala sa tuwing may nangyayari, ang kanyang laging nasa tamang lugar sa tamang oras, hindi iyon pagkakataon. Iyon ay plano. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masakit pa kaysa sa takot. Mabilis siyang tumayo. Kyle, nanginginig niyang sabi. Si Leo, tumingin si Kyle sa kanya. Walang pagkagulat sa mga mata nito. Sa halip ay isang malungkot na pag-unawa. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Mahinang sabi ni Kyle. Ang uri nila ay madalubhasa sa panlilinlang.
Gumagamit sila ng mga maskara kabaitan, katatawanan, pagkakaibigan para makalapit sa kanilang biktima. Ang kanyang masayang katauhan ang pinakamagaling na pananggalang. Sino ang maghihinala sa isang taong laging nagpapatawa? Pero paano? Bakit? Gaya ngang sinabi ko, mayroon sa iyo na kailangan nila. At si Leo ang ipinadala nila para kunin ka. Pinalalabas kaniyang mahina, tinatakot, para sa huli. Sa kanya katatakbo para humingi ng tulong. Kapag nakuha na niya ang buo mong tiwala, doon siya atake. Kailangan nilang ilantad si Leo. Kailangan nilang patunayan ang kanilang hinala. At sa sandaling iyon, alam ni Elara na hindi na siya maring maging biktima lang. Kailangan niyang lumaban. Kailangan nating gumawa ng patibong, sabi ni Elara, at nagulat siya sa sarili niyang katatagan. Nakplano sila. Isang mapanganib na plano na nakasalalay sa kakayahan ni Elara na umarte. Ang plano ay simple. Gagawin ni Elara ang eksaktong inaasahan ni Leo na gagawin niya. Tatakbo siya rito, puno ang takot, at isusumbong niya si Kael. Sasabihin niyang inamin ni Kael ang pagiging halimaw nito at tinangka siyang saktan. Kailangan niyang kumbinsihin si Leo na siya ay nasa panik na nito, na si Kael ang tunay na kaaway. Kinahapunan, isinagawa nila ang plano. Huminga ng malalim si Elara, tinawag ang lahat ng takot na kanyang naramdaman sa mga nakalipas na linggo at ginamit ito. Lumabas siyang kanyang kwarto. Sinadya niyang guluhin ang kanyang buhok at bahagyang punitin ang laylayan ng kanyang gamit. Tumakbo siya sa pasilyo, umiiyak, humihikbi na parabang hinahabol siya ng kamatayan. Gayang inasahan, bumukas ang pinto ni Leo. Elara, girl, anong nangyari? Kulat na tanong nito punong pag-aalala ang muka. Si Kyle, umagulgol si Elara. Leo, tulungan mo ako. Tama ka sa lahat. Isa siyang halimaw. Inamin niya sa akin. Tinangka niya akong. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Sa halip ay lalo pa siyang umiyak. Agad siyang inalalayan ni Leo papasok sa kwarto nito. Shh! Tahan na. Nandito lang ako. Ligtas ka na. Sabi nito, hinahagot ang kanyang likod. Isinara nito ang pinto at nilok ito. Sa loob ang kwarto, patuloy ang pag-arte ni Elara. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng nangyari sa kwarto ni Kyle. Isang bersyon kung saan si Kyle ang kontrabida. Habang nakikinig si Leo, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang pagkaalala sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang kakaibang kislap. Isang kislap ng tagumpay. Ang ngiti sa kanyang labi ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito umabot sa kanyang mamata. Nang matapos si Elara sa kanyang kwento, tumawa si Leo. Hindi ito ang kanyang karaniwang masayang tawa. Ito ay isang tawang malamig at mapanlait. Ang galing, sabi nito, ang galing-galing mo talagang umarte, Elara. Halos mapaniwala mo ako. Naniga si Elara. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko nararamdaman ang kapwa ko? Dahan-dahan itong tumayo. Ang kanyang kilos ay hindi na malambot at eksaherado. Ito ay naging tiyak at punong ng panganib. Ang kanyang tindig ay nagbago. Ang kanyang boses ay nawala ng matas na tono at naging isang mababa at nanunuyan na boses ng isang lalaki. Ang tanga-tanga mo, Elara. Ang tanga-tanga ninyong dalawa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naging isang ngising nakakatakot. Ako nga. Akala mo ba yung ermitanyong yun lang ang may sikreto dito? Ang mga estudyanteng namatay sa labas? Ako ang gumawa nun. Isang maliit na palabas para lalo kang matakot, para lalo kang kumapit sa akin. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay isang banta. Sayang lang at naunahan ka ang takot mo. Ang plano ko ay simple lang. Hahayaan kitang matakot sa kanya. At kapag handa ka na, ililigtas kita. Magiging bayani ako sa paningin mo. At pagkatapos, kusa kang sasama sa akin. Pero pinabilis ninyo ang lahat. Halimaw ka, sabi ni Elara. Ang takot sa kanyang boses ay toto na. Hindi ako halimaw? Sagot nito. Mas mataas kami sa inyo. At ikaw, Elara, ikaw ang susi. May espesyal sa dugo mo. Isang pampalakas para sa aming amo. Isang regalo na matagal na niyang hinihintay. Nasa harapan na niya si Leo, ang taong dati niyang pinagkakatiwalaan. Ngayon ay isang ganap na estranghero, isang mandaragit. Ang ngiti sa mukha nito ang huling bagay na nakita niya bago ito gumalaw para dakpin siya. Tapos na ang laro, Elara. Sumama ka na sa akin ng mayos. Ang patibong ay gumana. Ngunit ngayon, si Elara ang nasa loob nito, nakakulong kasama ang tunay na halimaw. Ang masalita ni Leo ay parang isang malami na kamay na dumama sa puso ni Elara at piniga ito ng walang awa.
Ang ngiti sa kanyang muha ay isang perpekteng maskara na bumaksak at ang nasa likod nito ay isang kasamang hindi niya sukat akalain. Bago pa man makasigaw si Elara, sumugot na si Leo. Ang kanyang kilos ay hindi na pangkaraniwan. Ito ay mabilis at tiyak na may layuning hindi siya patakasin. Ngunit sa sandaling idinadama na niya ang braso ni Elara, isang malakas na dagundong ang yumanik sa buong kwarto. Ang pinto, kasama ang buong hamba nito, ay sumabog papasok na parabang tinamaan ng isang kanyon. Sa gitna ng nakalat na piraso ng kahoy at alikabok, nakatayo si Kael. Ngunit hindi na ito ang Kael na kilala ni Elara. Ang kanyang mata ay nagliliwanag sa isang mapulang kulay. Ang kanyang makuko ay bahagyang humaba at naging matutulis. Ang kanyang tindig ay hindi na tindig ng isang simpleng tao, kundi ngang isang mandaragit na handang pumatay. Bitawan mo siya, utos ni Kael. Ang kanyang boses ay mababa at umalingaw sa buong silid. Puno ang isang kapangyarihang nakakapangilabot. Tumawa lang si Leo, isang tawang puno ang kabaliwan. Huli ka na, tagapagtanggol. Tapos na ang pagpapanggap. Binitawan niya si Elara at humarap kay Kael. Sa harap mismo ni Elara, nagsimulang magbago ang anyo ni Leo. Ang kanyang mga buto ay tila lumalagitik at nakbabago ng posisyon. Ang kanyang balat ay umitim. Ang kanyang matay nga ay humaba at tumulis. Ang kanyang ngiti ay lalong lumapat na nakpakita ng isang hilera ng matutulis na pangil. Hindi siya naging isang halimaw na may apat na paa na natili siyang nakatayo na parang tao, ngunit ang kanyang anyo ay naging demonyo. Ito ang huling laban. Sumugot si Leo at sinalubong siya ni Kael. Ang kanilang pagbabanggaan ay nagdulot ng isang malakas na hangin sa loob ng kwarto na nakpatumba sa mga gamit. Ang labanan ay hindi para sa mga matang tao. Ito ay isang sayong kamatayan, napakabilis, napakabrutal. Ang bawat suntok ay may bigat na kayang bumasak ng pader. Ang bawat kalmot ay nag-iwan ng maguhit sa semento. Nagpapakataw ka pa rin, Kyle. Sigaw ni Leo habang iniwasan ang isang atake. Tingnan mo ang nangyari sa iyo. Mahina. Kinakalaban mo ang sarili mong dugo para sa mamortal na ito na ituturing ka lang na halimaw. Mas gugustuhin kong maging halimaw sa kanilang paningin kaysa maging alipin ng kadiliman tulad mo. Sagot ni Kael at sinipan niya si Leo sa dibdib. Tumalsik ito at bumaksak sa aparador na nabasak sa pagbagsak nito. Si Elara ay nasa isang sulok. Nakatakip ang bibig, pinipigilan ang sariling mapasiga. Ang kanyang maliit na kwarto ay naging isang arena para sa dalawang makapangyarihang nilalang. Tumayo si Leo mula sa mga nakalat na kahoy, tumatawa lang. Alipin, ako, kapag naibigay ko na ang babaeng yan sa aking amo, ako ang magiging kanang kamay niya. Ako ang maghari sa mundong ito, habang ikaw at ang iyong lahi ay mananatiling nagtatago sa mga anino. Mas naging mabangis ang maatake ni Leo. Tila mas malakas ito kaysa kay Kael. Bawat atake ni Kael ay nasasabayan nito ngas malakas na ganti. Sa isang iglap, nahawakan ni Leo. Salik si Kael at inihagis ito sa kabilang dulo ng kwarto. Bumaksak si Kael, umuubo at kitang-kita ni Elara ang sariwang sugat sa kanyang tagiliran. Dahan-dahang lumapit si Leo kay Kael na tila isang pusang naglalaro sa kanyang daga bago ito patayin. Kawawa ka naman, Kael. Ang lakas mo sana, pero sinayang mo sa maling prinsipyo. Oras na para tapusin to. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay na may mahabang kuko, handa nang ibigay ang huling nakamamatay na atake. Sa sandaling iyon, alam ni Elara na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi siya maaring manatiling manunot lang. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga babala nito, at ang regalong ibinigay sa kanya, ang rosaryo. Mabilis niyang dinukot ito mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na krus na gawa sa pilak ay kumislap sa andap-andap na ilawang nabasag na bumbilya. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang nakatalikot si Leo, dahan-dahan siyang gumapang. Ang kanyang puso ay halos bumasak sa kanyang dibdib. Ang bawat pulgada ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Nang nasa likuran na siya ni Leo, naabala sa paghahanda sa pag-atake kay Kael, tumayo siya at sumiga. Leo, lumingon ito, nagulat. Sa pagkakataong iyon, buong lakas na isinaksa ni Elara ang pila na krus ng rosaryo sa binti ni Leo. Isang nakakabinging sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw sa buong paupahan. Hindi ito sigaw ng tao. Ito ay sigaw ng isang nilalang na nasusunog sa impyerno. Naglabas ng usok ang balat ni Leo kung saan tumama ang pilak. Ang amoy ng nasusunog na laman ay pumuno sa hangin. Napaluhot ito sa sakit, binitawan si Kael. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Kael. Kahit nasugatan, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas. Sa isang kilos na napakabilis, sumugot siya.
Hindi na ito isang laban ng lakas kundi ng determinasyon. Ang makamay ni Kael na may matutulis na kuko ay bumaon ng diretso sa dibdib ni Leo. Nanlaki ang mata ni Leo, hindi sa sakit kundi sa pagkagulat. Impossible. Iyon ang mahuling salita nito. At pagkatapos, isang kakaibang liwanag ang nakmula sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho. Hindi siya naging abo, para siyang natunaw sa hangin, naging itim na usok na dahan-dahang naglaho hanggang sa wala nang natira. Ang katahimikan pagkatapos ng laban ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigawan. Ang kwarto ay wasak. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng batayan at nasuno na laman. Si Kael, na punong sugat, ay sumandal sa pader, dahan-dahang bumabalik sa kanyang anyong tao. Si Elara ay nakatayo sa gitnang lahat. Nanginginig hawak pa rin ang rosaryo. Ang kanyang kamay ay may bahagyang paso kung saan niya hinawakan ang krus. Naktama ang kanilang mata sa gitna ng pagkawasak. Walang salitang namutawi, ngunit sa tingin na iyon, mayroong pagunawa. Sila ay nakaligtas. Ang kalaban ay wala na, ngunit ang digmaan, alam nilang pareho, ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan na bumalot sa nawasak na kwarto ay mas mabigat kaysa sa anumang siga. Si Elara ay nakatayo. Ang pilak na rosaryo ay mahigpit na hawak sa kanyang nanginginig na kamay. Si Kael ay nakasandal sa pader. Umihingal. Ang mabakas ng kanyang pagiging halimaw ay unti-unting naglalaho. Iniiwan ang isang lalaking punong sugat at pagod. Tapos na. Sa ngayon, maya-maya, ngayabak mula sa labas ang kanilang narinig. Hindi ito tunog ng takot, kundi tunog ng isang taong may autoridad. Bumukas ang pinto at pumasok si Tito Julio. Walang bakas ng gulat sa kanyang muha. Sa halip, ang nakita nila ay isang malalim na lungkot at pag-aalala. May dala itong isang first aid kit. Alam ko, sabi ni Tito Julio. Tinutukoy ang lahat. Lumapit siya kay Kael at sinimulang gamutin ang sugat nito. Habang naglalaban kayo, sinigurado kong nasa loob ng kanilang na kwarto ang ibang na border. Isang maikling gas leak scare sapat na para hindi sila lumabas. Tumingin siya kay Elara, isang tingin ng pasasalamat at paghingi ng tawad. Patawarin mo ako, Elara, kung inilihim ko ito sa iyo. Nang una kang dumating dito, nararamdaman ko na ang presensya ni Leo. Ngunit hindi ko siya kayang harapin ng mag-isa. Kaya tinawagan ko ang isang matandang kaibigan ang lolo ni Kael. Ang kanilang pamilya ay matagal ng bantay laban sa makatulad ni Leo. Si Kael ang ipinadala niya. Habang ginagamot ni Tito Julio ang masugat ni Kael, na mabilis na naghihilom sa paraang hindi normal, ipinaliwanag niya ang lahat. Ang kanilang paupahan pala ay nakatayo sa isang lugar na may bakas. Isang lugar kung saan manipis ang harang sa pagitan ng mundo nga tao at ng mundo nga nilalang tulad nila. Kaya't madalas itong puntahan ng mga aswang na naghahanap ng masisilungan o mabibiktima. Ang pagdating ni Elara, na may dugo na may kakaibang kapangyarihan, ang nakudyo kay Leo na kumilos. Nang tanungin ni Elara kung paano nila ipapaliwanag ang lahat, ngumiti lang si Tito Julio. Si Leo ay bigla na lang naimpake at umalis ng hindi nakbabayad na upa. Ang nasirang kwarto, isang biglang structural failure dahil sa kalumaan ng bahay. Ako na ang bahala sa lahat. Makalipas ang isang linggo, tila bumalik na sa normal ang lahat. Ang kwarto ni Leo ay isinara para sa renovasyon. Ang border ay naniwala sa kwento ni Tito Julio. Ngunit may isang bagay na nakbago na hindi may paliwanag ng kahit sino. Ang mabigat na pakiramdam sa paupahan ay nawala. Ang hangin ay gumaan. Ang pasilyo ay tila mas maliwanag. Ang bulong sa gabi ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Isang hapon, umakyat si Elara sa rooftop. Hindi na ito isang lugar ng takot, kundi isang lugar ng kapayapaan. Naroon si Kael, nakatayo, nakatingin sa papalubok na araw. Ngunit hindi na siya nag-isa. Sa tabi niya ay ang isang pamilyar na batang babae na nakaputing bestida. Elara, tawag ni Kael. Lumapit si Elara. Siya si Maya, ang kapatid ko. Umiti ang bata. Isang tunay at masayang ngiti na ngayon ay wala nang dalang babala. Sabi ko sa iyo, si Kuya ang bahala. Sabi nito, ikinwento ni Kael na si Maya ay isang batang ulila na iniligtas niya mula sa angka ni Leo. Ang mamagulang nito ay pinatay dahil tinangka nilang tumakas. Si Maya ay tao, ngunit dahil sa tagal nitong kasama ng maswang, nagkaroon itong kakaibang sensitibidad sa kanilang presensya. Ang kwarto sa rooftop ang naging kanilang santuaryo, isang lugar kung saan sila nagtatago mula sa mundo. Ang buhay sa paupahan ay nakaroon ng bagong ritmo. Si Elara, si Kael, si Maya at si Tito Julio ay naging isang pamilyang hindi pangkaraniwan
na binuklot ng isang mapanganib na sikreto. Si Elara ay hindi na lang isang simpleng estudyante. Siya na ngayon ay isang kabahagi sa pagbabantay. Ngunit sa likod ng bagong kapayapaan, may isang anino na nananatili. Isang gabi, habang makasama sila ni Kyle sa rooftop at pinapanot ang mailaw ng siyudad, naksalita ito. Napatay natin si Leo, pero isa lang siyang alagad, isang mensahero. Tumingin si Kyle kay Elara. Ang kanyang nga mata ay seryoso. Ang kanyang amo, ang pinuno ng kanilang angkan, alam na niya ngayon ang nangyari. Alam na niya kung nasaan ka. At alam na niya na may nagpoprotekta sa iyo. Ang digmaan ay hindi patapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pagpatay kay Leo ay hindi isang katapusan, kundi isang deklarasyon ng laban. Hindi na sila magtatago sa likod ng mangiti at chismis. Ang susunod na pag-atake, alam nilang pareho, ay magiging direkta at mas malakas. Tumingin si Elara sa kalawakan ng gabi. Ang paupahan ay naging kanyang tahanan at kuta. Ngunit alam niya na sa labas ng gapadan nito, sa ilalim ka, parehong gabituin. Ang tunay na halimaw ay nag-aabang, naghihintay sa tamang pagkakataon. Ang kanyang bagong buhay ay nagsimula na isang buhay na may kasamang marosas at mga anino, isang buhay ng patuloy na pagbabantay.